So, how's Ironman 70.3 Davao? Kay Berwin Mayley at sa buong pamilya ko. Well, from the very beginning, pinag-pray namin ito. Plinano, pinaghandaan. Of course, kasama dyan yung training hanggang sa puntong ito. Praise God. Thank you, Lord. It was very, very successful. Yung biyahe namin, yung pinagstayan namin, yung pasyal, and of course, yung Ironman team dito sa Davao, Miss Princess Galura, wala akong masabi. Very, very organized at sobrang saya. Lalo na sa akin, first-timer participant. At hindi lang sa akin actually, pati yung buong pamilya ko, sobrang na-enjoy nila at relax sila kahit race day itself, no? Kasi nakita nila na it was very organized. Nakita nila maraming medics, nakita nila maraming marshal. So yung family ko, they feel safe para sa akin. Mula sa swim, sa bike, sa run, nakita nila ang daming police, ang daming marshals, ang daming staff na ready to help, to support anytime. At hindi lang to support or ready to help, very attentive lahat sila kung ano yung kailangan ng isang participant. So I think malaking factor yon dito sa Ironman 70.3 Davao, na experience ko po yun at ng buong family ko, and I'm sure lahat kaming participants. No, siguro dun sa swim pa lang, if I would remember, sama-sama kami dun pa lang, paglubog pa lang namin ng tubig, meron na kagad jet ski sa tabi, meron na kagad bangka doon, maya-maya may tao doon, may mga nakascuba pa ata, so ang daming nakaalalay to help. Doon lang. So hanggang sa pag-akyat namin, the transition was very, very smooth. Yung mga gears namin, nagpalit kami. May mga nag-a-assist din doon. May mga tao rin. Lahat. Halos kahit kanino ka magtanong, bawat station, bawat sequence ng triathlon event na yan, lahat meron sasagot sa'yo. Saan po yung portalet? Saan po yung gano'n? Alam mo ng Pilipino, di ba? Ang dami rin tanong, di ba? Ayaw na lang maghanap. Isa ako doon. Pero ganun pa man, ang daming ang staff na sumasagot sa lahat ng need ng participant. Transition ng bike, pag-bike namin, paglabas mo, okay din ang route, no? May road closure tayo sa kabila, pero yung cones, all the way, punong-puno ng cones. Talagang pag sinabing road closure, yung isang side, road closure talaga. No, meron mga naging pasaway, no? Nabalitaan natin 'yon, pero wala. Hindi naman pwedeng ihinto ng pulis yung nagmomotor, di ba? Sa kabilang side, kaya baka maaksidente. So, job well done yung mga pulis natin dyan. I think, Santa Cruz, bayan ng Santa Cruz. Dito po sa Davao, Mayor Baste, maraming salamat sa lahat po sa inyong buo dito. Sa lahat sa inyo, congratulations po. So, from the bike, hanggang sa nag-cross kami ng bike, transition kami going to run. Speaking of run, the hydration, the food, the snack, the dancers, the supporters, yung mga team supporters, marshals, volunteers, congratulations. Alam nyo guys, sobrang laking tulong ninyo sa amin. Kung wala kayo, yung mga nagbubuhos ng malamig na tubig, nako po, baka mas mahaba yung oras namin. But then again, the 21K route, wow, Coastal City of Davao. Ang ganda ng daan. Sinara sa atin yan. Thank you again, Davao City. Sinara din hanggang sa pabalik. Congratulations. Swabing-swabe yung route. Totoo nga, it's a brand new course dito sa Ironman 70.3 Davao. At bago at sobrang enjoy yung nangyari dun sa course na na-experience naming lahat. Again, congratulations. Sobrang saya sa akin. And I'm sure, this is not the last. First time ko po ito. This is not the last. Maybe yung mga susunod pang Ironman, no? Pagpe-pray namin ulit. No? Pagpe-pray namin, paghahandaan. And of course, training yan kailangan. Hindi pwede sabak ng sabak. Thank you guys. Congratulations. Speaking of training, alam mo, kahit naman noon pa sa running lang no? Hindi ako talaga sasali pagka hindi ko yan pinaghahandaan Although medyo naging tight na yung schedule ngayon, but by God's grace, kinaya naman natin na ang foundation ko lang is running, but training triathlon,
tatlo yan eh. So, hindi yan talaga matakaw siya sa oras. Kailangan i-manage mo siya bukod sa work mo, 'di ba? Bukod sa iba mong duty, 'di ba? Sa family mo, sa iba pang bagay, no? So, when it comes to training, binigyan ko talaga ng oras. Hindi maaring hindi. Kasi ayokong mag-suffer on race day. Ayokong mahirapan ng husto. Wala namang madali, di ba? Sa lahat ng Ironman, di ba? Lahat naman yan talagang mahirap. Iba-ibang storya, iba-ibang kwento. Oh, so my training, I started, sabi ko kasi sa family ko, I want to try triathlon. Sabi ko, at the age of 47, sabi ko, gusto ko mag-cross ako ng finish line. Triathlon ito, small events, so Ironman, hanggang sa kung ano man yung kayanin pa. So, nag-birthday ako na April. So, I started training April exactly. Siguro mga last week ng March, ganyan. Kasi nag-join yung anak ko sa isang triathlon event sa Subic. So, from there on, so yun na. Binigyan ko ng time, lalong-lalo na yung swimming, I remember. Swimming, hindi ko po kaya mag 100 meters. 25, hindi ko kaya mag 100 meters lang. So, you know, by God's grace, lagi kong sinasabi, hindi lang to any sport, kundi sa buhay, na gawing mong regular yung mahirap hanggang sa maging madali. So, talagang mahirap yan sa umpisa. Pero pag ginawa mo regular, masasanay ka, matututo ka, titibay ka, lalakas ka dyan. So, in 4 months time, April, I think, yeah, April, May, June, July, August. So, eto na yung Ironman. Nakapag-duathlon ako, shoutout sa Go Clark Sports and Events, sa duathlon, and then nag-Clark Triathlon Classic din po ako. So, yun, mga shorter distance. So, yung mga yun, no? Yun yung mga naging training grounds ko. Yun yung mga nakita kong goal o target kung how ano na yung growth ng training ko. So, hindi mo pwedeng baliwalain eh. Hindi pwede. Lalo na to, 70.3, 1.9 kilometer swim. Hindi ho biro yan. Sa iba, sa mga malalakas, congratulations, lodi kayo. Sa inyo. Pero sa amin na first timer, hindi pwede biruin ito. Lalo na kung ikaw first timer din, di ba? And then the 90 kilometer bike. So, tiyaga talaga. So, kasama yun sa training. And then susundan mo ng run na 21 kilometer. So, hindi talaga. But I always remember, hindi nawawala yon na, well, kung tatanungin niyo kung meron akong personal coach, wala po. Wala po akong personal coach. But I have good friends na para mga kapatid ko na. Marami kayo dyan, di ko na kayo isa-isayin. Pero isa lang na hindi ko makakalimutan is si Coach Jet Ramos and the whole family, of course, ng Baguio Benguet Triathlon team, no? Sabi niya sa akin, bro, sabi niya, kung ang swimming mo is 1.9, dapat sa training pa lang, layuan mo na ng layuan yan, sabi niya ganyan. Kung nakaka 1.5 ka na, hindi ka hinto dyan, tapos bubunuin mo yung natitira sa 70.3 na swim, ganito, hindi. Sabi niya, kung nakaka 1.9 ka na, nakaka 2K ka na, higitan mo pa yan sa training, dapat nakaka 3K ka na. Para at least, after mo na swim, malakas ka pa rin sa bike, sanay na yung body mo. Alam mo, sa lahat, ginawa ko yon. Sa lahat. Sa swim, hinigitan ko. Sa bike, hinigitan ko. Kumbaga sa training pa lang, gera na. Alam mo yun? Sa training pa lang, dugot pawis na. Talagang doon ka matutuyo eh. That's the hard part eh. Di ba? That's the hard part. Even sa marathon, nakalimang marathon ako. Sabihin, sa training yung madugo. Pagka race day itself na, reward na yan. Di ba? Enjoy na tayo dyan. Kaya nga yung iba nakakalungkot. Pag race day, mga nakasimangot, mainit ulo, kinakabahan. Wag! Dapat pag race day, next time, no? Pag may race day tayo ulit, enjoy na natin kasi reward na yan eh. So, yun yung maganda dun sa if you have prayers and preparation and then you be patient and then you trust the process, no? Puro piyan, di ba? Yun eh. Yun eh. So, para pagdating dito, hallelujah. Thank you, Lord. So, I think binigyan ko ng oras when it comes to training. Kasi lahat ng mahirap na experience ko doon, umulan, umaraw, sapatos, paltos, lahat, cramps na, medyo ganun. So, para pagdating ng karera, kahit saan karera ka man sumali, ready at reward na yon, diba? Enjoyin mo na lang kasi tapos na yung training days mo. Yan. So, kung ako nagawa ko, I'm sure kayo rin, kaya nyo rin.
kung ako nagawa ko, kaya nyo rin. Yan ang AO1 Triathlon. No? Yan ang AO1 Triathlon. Ang AO1 Triathlon, we started sa akin, ng family ko. We're thinking of, nung magjo-join yung anak ko, si Iko. Sabi niya, Dad, I want to do triathlon. Sige, sabi ko, support tayo sa training. So in short, sabi namin, gawa tayong pangalan natin para at least may team tayo. In time, establish natin siya. Kaya lang, di ka pa naman nagtatriathlon, Dad, paano mo ma-establish? So sabi ko, sige, kaya nga magtatriathlon ako. So kagaya po ngayon, I just want to encourage everyone. Kaya po ngayon, masasabi ko na I can invite everyone to join AO1 Triathlon. AO1 Triathlon is encouraging and building each other up. No? Tulungan po ito. AO1 means audience of one. Ibig sabihin, we train by faith and not by sight. No? Ang focus natin is training itself at ang audience natin, si God lang. We all do everything for God's glory. Ibig sabihin, ang ganda lang kasi parang sa sobrang dami ng distraction ng mundong ito, ng ibang grupo, ng ibang team, ng world, ng work, ng career, 'di ba? Ang daming nega minsan Hindi mo 'yan maaalis Meron at meron. Hindi mo mawala ang problema, 'di ba? Kaya maganda lang with AO1 Triathlon, ang magiging focus natin is bukod dun sa training and doing multi-sport, mapa-running yan, mapa-swimming, mapa-biking, you join us. So, what we do with AO1 Triathlon, we meet at least for the meantime as a start, we meet once a month, no? I'll invite special coaches, speakers na pwede mag-share sa atin ng mga experience nila na learning, and then after that or before that, we will train together. It can be bike, can swim, it can be run. So that's AO1 Triathlon. And then of course, marami pa kung ano mang perks, kung ano mang blessing ang ma-experience ng magiging group natin o ng community ng AO1 Triathlon. So, soon malalaman natin yan. So, at least ngayon, after doing and then crossing the finish line of Clark Triathlon Classic and now Ironman 70.3 Davao, pwede ko na masabi na by God's grace, ako po ay triathlete na. Kaya iniimbitahan ko po kayo, if you have time, if you love sport, the discipline, the training, yung positivity nito, yung pagiging focus natin lahat, at hindi lang yon, may apply din natin siya tungkol sa buhay. Yung buhay na blessing sa atin ni Lord, wala nang iba. AO1 Triathlon perks, nabanggit ko po yung perks. Sponsors, it's a good question, kung bakit maraming supporter, maraming sponsors, si Berwin Mailey po, and of course, in time, itong buong AO1 Triathlon natin. Sure, number one, lagi kong sinasabi, baka medyo sounding religious sa inyo, pero alam nyo, sa totoo lang, sa tinagal-tagal ko na sa industriya at sa trabahong iniikutan ko, wala na po akong pwedeng maipagmalaki sa inyo. Wala na po akong pwedeng malapitan na iba, kundi si Lord lamang. So, siguro dahil sa prayers and then sa pagtitiwala ng mga sponsors at ng mga kaibigan, kung sino tayo, kung ano na yung pinagdaanan natin, kung saan tayo nagsimula, kung ano na ako ngayon, di ba, kumpara noon. So, only by God's grace, again, sa maraming nagsusupport sa atin. So, what I do, bakit maraming sponsors? Yes, maraming nagtatanong yan. Unang-una, hindi naman ako humingi ng sa sponsors na sobrang laki. Humihingi lang ako ng tulong, and then nagtutulungan kami. So, sinashoutout ko sila, no? We do an X-Deal marketing, I do promotion for them. So siguro ganun lang. Hindi naman na, kumbaga sabi ko nga anay mo pa ba yaman, di ba? Pag alam mo naman lahat ito ay temporary lang. Siguro kaya marami sponsors dahil naniniwala sila sa akin. Siguro mahal nila ako, mahal ko sila at nagtutulungan din kami. It's not really the amount anymore.
Yun nga, like ko sinasabi. Alam mo yung pera, sa negosyo, sa trabaho, susunod na lang yan. Unahin mo na lang muna yung dapat mong unahin. And I think, number one, para magkaroon tayo ng marami sponsors, yung character natin. Siguro yung credibility natin. Hindi naman tayo tumatanggap lang ng sponsors na hindi ko naman ginagamit. So, lahat ng sponsors na nakikita nyo sa logo ng AO1 Triathlon, lahat po yan ay walk the talk. Hindi ko tayo pwedeng gumamit lang o kung malimba may mag-sponsor ng malaki pero hindi ko naman ginagamit siya on a regular days o training. Mahirap, di ba? So, isabihin, lahat ito is blessing ni God. Pinag-pray natin. So, kaya lahat naniniwala, nagsishare din sila ng blessing sa grupo ng AO1 Triathlon. Kaya ako nakapag-Ironman. Sponsors po yan. Kaya kami nakapag-hotel. Sponsors po yan. So, lahat yan mga naniniwala at nagtitiwala. Diba? So, blessing yan. Pinag-pray ko rin yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, di namin kaya to. Diba? Kung wala kami sponsors. At sa mga gantong sport, sa totoo lang, hindi mura yung triathlon. Nagiging mura na lang siya pag pinag-ipunan mo at pag pinaghandaan mo. Which is sulit naman. Diba? So, yun yung nagiging, pagdating sa sponsors, yun yung nagiging relationship natin sa kanila. And speaking of sponsors, alam nyo ba, na dahil ang inuuna ko, lumapit kay Lord. So, si Lord din na nagpadala ng mga sponsors, unang-una na hindi pumansin sa akin. Yan. Si Lord din, ako naniniwala ako, si Lord din na nagpadala ng mga sponsors na hindi pumansin, sa mga sponsors na nangako, pero wala. Dinedma lang tayo. Sa mga sponsors na nag-commit pero hindi ginawa. Yung mga yan, yung mga sponsors na yan, maraming salamat din sa inyo. Dahil sa mga sponsors na mga binanggit ko, pinadala rin po kayo ni Lord para mas ma-motivate ako. Kung hindi dahil sa inyo, baka medyo relax lang ako pag lahat tanggap lang ng tanggap ng sponsors. Di ba? Pag marami kang comfort in life, pag talagang solve ka sa buhay, di ba parang mas relax tayo? Pero dahil may mga sponsors na nag-reject sa atin, I praise God sa inyong lahat. Dahil sa inyo, mas na-motivate po si Berwin Mailey crossing the finish line. Swimming hard and biking smoothly, di ba? Dahil sa mga sponsors na yan. So, thank you pa rin po sa inyo. Hindi ho tayo magkaaway, wala hong masamang tinapay, pero nagse-celebrate ako kasi dahil sa inyo, mas na-motivate ako. Diba? Ang galing, diba? O kung sino man kayo, baka naman pwede na kayo mag-sponsor. God bless you guys. Actually, meron na akong mga nalapitan noon, no, na nakakilala ko na very close ko. Hindi sila coach, but advices, humingi rin ako sa kanila. Alam mo, sabi rin naman nila, totoong kailangan mo ng coach kung andun ka pa sa level na gusto pang lumevel up. Diba? Kung kailangan mo ng coach talaga, kung gusto mo pang mag-podium, meron ka pang gustong patunayan, mag-national team, o medyo bata ka pa in short. Yun lang. Siguro sa akin, dun sa network ko, sa nakausap ko, ilan din ito, yung iba celebrities din. Pero sabi nila, pero kung hindi naman at gusto mo na lang to complete the course, not to compete anymore, ang dami na kasing resources po ngayon. Ang dami ng resources. Social media, internet, di ba? Pipiliin mo lang yung mga aarali mo, matututunan mo na. And which is true. But, hindi lahat ng mapapanood mo sa internet tama. Hindi lahat mag-fit sa katawan mo, 'di ba? So how's my training without personal coach? Meron ako mga kinuha, no? Meron ako mga inaral, hanggang ngayon inaaral ko pa rin. Pero lahat kung ano lang yung magmamatch sa body ko at saka sa lifestyle ko. Diba? Kagaya nga ng iba, sinusunod nila yung mga Norwegian training, American training. Kung hindi naman yan fit sa katawan mo, mahirap din, diba? But of course, highly respected ko yung mga coaches natin dito. Shout out sa inyo lahat. Yung iba, hindi ko pa nami-meet. Sila, marami pa ako hindi nami-meet. But yung mga kaibigan natin,
Trimac, maraming salamat. Coach Jomac, of course, Jet Ramos, maraming salamat sa inyo. Marami pa, baka hindi ko mabanggit, no? But yung mga yan, so you ask for special advices also. You search these people, baka pwede ka magtanong, hindi ka man magko-coach, 'di ba? Magtanong ka lang sa kanila, yung one question lang, advice lang, 'di ba? Pwede mo na siya magamit. And then, pwede mo na rin matutunan. But if you're so serious at gusto mo ng gold medal at mag-champion, mag-podium, gusto mo mag-excel talaga, bata ka pa, kailangan mo ng coach. Hindi pwedeng hindi. Si Berwin Mayley po, medyo matanda na. 47 na. Niloloko ko nga yung mga anak ko eh. Sabi ko magpo-podium ako sa triathlon. Talaga, Dad? Oo. Ngayon na, ngayon hindi. Mga 50, 52, ganyan. Kaya ngayon pa lang, inumpisahan ko na. So, siguro naman, by God's grace, at the age of 50 o 51, 52, bago nga 55, di ba? Baka oldest participant ako. Kung ngayon pa lang, nagpre-prepare na ako, nagpapalakas na ako, nasasanay na ako sa sport, what more? Baka pag tumanda ako, mas maging malakas pa ako, di ba? So, para sa mga ganong age group na lang. Yun. Alright? Importante po ang sport. Importante po ang being active o to enjoy the active lifestyle, the discipline. Alam nyo, andito ho si Berwin Mayley, hindi naman na para mag-coach o turuan kayo in every discipline ng triathlon sport. Hindi po eh. Andito po ako to encourage everyone na to be active. Hindi ko na po kayo matuturuan kung paano maging champion o mag-podium. Hindi na po. Gusto ko lang, kaya andito po ako, coming from hari ng sablay, 200 plus pounds. Because of running, because of sport, and now, multi-sport to triathlon, is malaking bagay sa buhay. Hindi lang sa kalusugan, kundi mental health also. Yung positivity na lumalabas sa atin, yung discipline, the way you organize in these 3 sports, di ba? The way you organize or plan things, tumatakbo yung utak natin. Nadidisiplina tayo, nai-ensayo tayo, which maa-apply po natin ito sa buhay. So kung gaano kahirap yung sport, mapapractice ka dito kung paano mo harapin yung bawat pagsubok din ng buhay. Yun ang sobrang nakaka-enjoy. Yun ang sobrang reward sa akin. Na-apply ko yung disiplina na tinuturo kung paano ka i-humble ng sport na to. O ganun din mag-discipline si God sa atin. Ganun din niya tayo tinuturuan. Kaya dapat wag din matigas ang ulo. Siguro yan yung sa mga starters, di ba? Para naman doon sa mga OG na. Sa mga legit triathlete, champion, national level, podium finishers, di ba? Yung mga team na malalakas. Siguro may personal advice. And I know, may idea na rin naman tayo lahat. Minsan nakakalimutan lang natin. Lahat po ito, lilipas din. Di ba? Lahat ito, itatambak mo rin yung medal. Lahat ito, mauubos mo rin yung premyo, 'di ba? Kahit si Carlos Yulo, Olympia natin, mauubos mo rin yung pera in time, 'di ba? Hindi rin natin nga madadala sa hukay ang lahat. In short, lahat ng ito ay pansamantala lamang. So wag natin masyadong mahalin, 'di ba? Ibig ko lang pong sabihin, okay yung enjoy natin. Etong premyo, etong sport, 'di ba? Yung level ng career mo, yung pagiging champion mo, 'di ba? Okay lang po 'yon. Pero to the point, no? Hindi na po para maapektuhan yung pag-uugali natin, na may makakaaway tayo, mag-iisip tayo na masama, wala tayong oras sa pamilya natin. At higit sa lahat, dahil sa sport na ginugugol natin, baka mawalan tayo ng oras dun sa tamang finish line natin. Siguro yun ang magandang tignan natin. Ano ba ang totoo at pinaka-importanting finish line ng buhay mo? 5 years, 10 years from now, I always share this. Ano ang totoong finish line mo? Triathlon? I don't think so. Ang dami na nating kilala. Ako, ang dami ko nang kilalang pro basketball. Athletes, nasa na ngayon? Tapos na, kapatid. Lahat tayo dumadaan lang dito. So what's the real finish line? The real finish line is facing God, di ba? The real finish line, kasama natin pamilya natin.
So I think yun yung magandang pag-focusan natin. Maybe hindi man ngayon, pero pag-isip-isipan na natin, oo nga, dumaan lang, ang bilis. Dati podium finisher ako. Ngayon, hindi na. Ngayon, hindi na ako makasabay. Even sa Amerika, 'di ba? Yung mga kilala natin, 'di ba? Yan Frodeno, retired na, 'di ba? Si Blumenfeld, mukhang magsa-cycling na, 'di ba? Isabi lahat, may mga bago na, meron ng mga malalakas. So lumilipas ang lahat. 'Di ba? So yan ang tatandaan natin. Kaya nga sabi nga in the book of Matthew chapter 4 verse 4, memorize ko po yan and favorite ko yan kasi 4-4. Birthday ko po yan, April 4. Eksakto lang. Sabi in the book of Matthew, chapter 4, verse 4, nung time na tinitempt ni Satan si Jesus at napapagod si Jesus at binubulungan siya ng so many temptation, ino-offeran siya ng pagkain and comfort in life. Comfort in life. You know? Ito yung mundo na na-enjoy natin ngayon kung nasan tayo. So sabi ni Jesus, man does not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Ano ibig sabihin? Ang tao, hindi lang mabubuhay sa tinapay. Yung tinapay, comfort yun. That's your podium finish. This is the medal. Sa iba, ito yun. Sa iba, pera. Sa iba, family. Man does not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Kung hindi sa mga salita at promises at love ni God sa atin kung bakit tayo mabubuhay at makakaharap sa Kanya. But from every word that comes from the mouth of God. God bless everyone. Congratulations, Ironman 70.3 Davao. Maraming salamat sa lahat ng sponsors. God bless everyone. Again, maraming salamat, Ironman 70.3 Davao. Maraming salamat sa lahat ng supporters, followers. Please do like and follow me dito po sa aking social media. Personal po ito, but you can follow me, Berwin the Bear Mayley. Meron din po tayong mga pages, yung sports page natin, Rantarantantan, Berwin Mayley 2020, Berwin the Bear sa IG, sa YouTube, Berwin Mayley, meron po yan. Maraming salamat. Ganda po ng medal, ng cup. Of course, may bag din kasama yan. May dalawang shirt, dami freebies. Maraming salamat po. Una sa lahat ng sponsors, gusto kong pasalamatan yung host natin dito po sa Davao. Maraming salamat, Senator Bongo. Thank you po sa pagsalubong sa amin, sa pag-asikaso. Lahat po, ganun din kasama ni Kuya Epe, Kuya Philip Salvador. Maraming salamat sa iyo. Of course, ang ating AO1 Triathlon sponsors. Una na dyan, ang DPSPI. Maraming salamat po. Kalos PH Sportswear. Yan po yung ating official merch ng AO1 Triathlon. Kasama po natin ang M2 Veggie Drink. Don Benitos, ang pambansang kasama, maraming salamat. Andox Lechon Manok, ang pambansang lechon manok, thank you po. Josephine's Backyard Steakhouse, thank you so much. Pocari Sweat, the official hydration partner of AO1, maraming salamat po. Fluid Fit by Mito Ilagan, sobrang naramdaman ko po ito sa 70.3 event ko dito sa bike course ko. Maraming salamat. Sobrang comfortable. Naramdaman ko yung speed. That's why I feel the comfort and the speed. And of course, sobrang happy ako sa naging performance ng bike. Thank you so much, Fluid Fit. Kasama rin natin ang Spider. Of course, yung aking eyewear. Ganon din yung helmet ko na ginagamit, Spider. Team Spider, mabuhay po kayo. Kasama rin natin ang Conquer Outdoor Equipment sa aking bike. Maraming salamat sa sponsors, kapatid. Na Jessie, thank you po, Conquer Outdoor Equipment. Ganon din ang Zabs Petroleum. Kasama rin natin ang Let's Cafe. Maraming salamat. At syempre, isa pang mabait at mabuti nating kaibigan, Brother Allen Macaraig ng MGC, yan, Waste Management, Macaraig Group of Companies. Maraming salamat. Kasama rin natin, hindi po ako matututong lumangoy
pinadala rin pong blessing ni Lord ang Bosay Resort sa Antipolo. Yan po yung ating official training pool partner, no? Bosay Resort. Puntahan niyo po yan kung nasa area lang kayo. Napakalinis ng tubig. Thank you po. Ganun din ang official sneakers, yung suot-suot ko pong sapatos dito po sa Davao, halos every training o every day. Yung sneakers po na ginagamit ko, casual to, Fin Cotton. Maraming salamat. Syempre, kasama rin natin yung mga training events partner natin. Ran Rio, Coach Rio, maraming salamat sa iyo. Lagi mo ako imbitado sa karera mo. Thank you po. Ganun din, syempre, ang Go Clark Sports and Events. Maraming salamat. O, ang tanong, after nito, Ironman 70.3, ano next? Titan, magkita-kita po tayo. Medyo mabigat-bigat yan. Mukhang mas mahirap pa nga yan kung tutuusin eh. Titan, magkita-kita tayo dyan. For more details, I think, sorry, sold out na po ito. So, Titan, yan, 77.7 kung di ako nagkakamali. The longest duathlon in Asia. Yan, Titan. Yan, okay, kita-kita po tayo dyan. Super Series, maraming salamat, Brother Oliver. God bless everyone. Yun lamang po. At, stay healthy, stay blessed, guys. This is Berwin Mailey. Thanks for watching. God bless you all.